Stan Marvin Riabad before nandito na. Agnes Reca. It's me, Wiloski. Yes. J9U315. Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, Tita Lina Ho, lagi nandyan din yan. Si Scott's 8123. Nandito Valerie na rin. Bougainville, andyan na. Uy, bago to, partner. Uy, nabanggit ko kanina eh. Grace Pedregosa, nandyan na rin. Si Jonathan Galvez, happy 40th anniversary DZMM. Uy, maraming salamat po. Si Paolo LLP, meron siyang suyo na impormasyon. Mamaya, sasagutin natin yan. Si Nika Paua ay nandito na rin sa live stream natin. Nacho-challenge ako sa mga pangalan nyo guys ha. Derek Kalinga. Hirapan nyo pa ha. Farah Robles. Sino pa ba mga Paulo LLP nandito na rin. Ito si Farah Robles, sabi niya, sa probinsya, dami nilalabag na batas alituntunin sa pagputol ng kahoy. Talaga? Pwede ba malaman ang process sa pagputol ng kahoy? Kung ito ay nasa nasa loob ng bakuran, At may saka, nakatayong bahay. last question bago tayo Sige. mag-extra. Dapat ba merong tarpaulin yan sa gilid? Okay, tree cutting procedure, kanino project yan? Sino ang dapat? Actually, hindi naman talaga siya project. Minsan talagang preventive Yes, maintenance, tama. Oo. preventive clearing yan. Pero ganun pa man, kung may duda kayo, kung nakakuha ba yan Ng permit. okay, tandaan natin, whether private yan or public land, kailangan ng permit bago makapagputol ng puno. Sa ngayon po ay puputulin na po namin ang aming usapan for today, but don't you worry, itatanim po natin ulit ang ating pag-uusap tomorrow. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin na tumutok sa ating first episode ngayong June. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin sa Hello Attorney ang mga batas na madaling maintindihan. Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, Sagot ka ng batas. Susunod, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis Ngo? sa DZMM. Aksyon ngayon! Susunod na, see you Ingat, tomorrow. Bye! Hello Attorney sa DZMM. DZMM Radyo Patrol 6:30 Nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol 6:30 Tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino. Kami po ang DZMM. Kasapi na bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 years. Noon, ngayon, at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP. Oras! 2:01. DZMM Balita Ngayon. Kapamilya, numipis ang lamang ni Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Leni Robredo sa napipisil na kandidato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sa survey ng Pulse Asia na komisyon ng Strat-based group mula noong February 27 hanggang March 2, 51% ng mga Pilipino ang nagsabing iboboto sa pagkapangulo si VP Sara, habang 43% naman ay si Robredo ang nais ihalal. Sinabi sa DZMM ng geopolitical analyst na si Victor Andres Manhit na malaking bahagdan ng lamang ni VP Sara ay mula sa kanyang baluarte sa Mindanao na umabot sa mahigit 90%, pero halos dikit ang dalawa sa Luzon at Visayas. Inaasahan naman na niyang makakapekto sa numero ni VP Sara ang nalalapit na impeachment trial sa Hulyo. Nagkaroon talaga ng impeachment, pag-usapan yung mga issue na ibinatikos, pag araw-araw ito pinag-uusapan, baka mag-iba yung pananaw. Maaring may trust rating na over 50% nationally si VP Sara, pero mataas din yung distrust. At yung distrust nakatali sa pananaw na meron siyang hindi man na isasagot, lalo-lalo na sa issue ng katiwalian. Sa ibang balita, 2 milyong pisong halaga ng ilegal na droga nasamsam sa Cebu. Balita mula sa Cebu, hatid ni Ani Perez. Ani.
Arestado ang construction worker na si alias Joseph at kasamang mekaniko na si alias Christopher sa ikinasang buy-bust operation sa Tayud, Liloan, Cebu. Nakumpiska ng mga otoridad ang 13 pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Ayon sa otoridad, gamit ng dalawang isang sasakyan para hindi mapansin ang paghahatid ng kontrabando. Sinasabing nakapagbibenta ang mga sospek ng nasa kalahating kilo ng iligal na droga kada linggo. Inaalam na ng otoridad kung may iba pang kasabwat ang dalawa. Inihahanda na ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga sospek. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Ani Perez. Maraming salamat, Ani Perez. At yun ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo. DZMM Balita ngayon. Kwentuhang Lokal, ang programang aagapay at maghahatid ng tulong sa ating mga kabarangay. Kwentuhang Lokal. Narito na ang programang maglalapit at magpapalawig ng pakikipag-ugnayan ng DILG para sa mamamayan. Kwentuhang Lokal. Welcome sa ating mga kabarangay! Nais mo bang maging bahagi ng pagbabago? Narito ang inyong mga tagapagsulong ng kaayusan, Yusek John Malaya at Jay Ruiz para sa Kwentuhang Lokal! Halina tayo'y magkwentuhan. Kay dami pang hindi natin alam. Dagdag sa karunungan, sa mga kaganapan. Kaya walang pikunan, walang personalan. Kwentuhan lang, kwentuhan lokal. Kwentuhan lokal, kwentuhan lokal. Dulot nito'y aral, kwentuhan lokal. Kwentuhan lokal, kwentuhan lokal. Kwentuhang Lokal, ang inyong katuwang sa katiwasayan at pagbabago.